Delikado, dumarami raw ngayon ang nagbibenta ng pagpag o tira-tirang pagkain. Tumaas pa nga raw ang presyo nito. Dati nang nagbabala ang DOH sa Department of Health sa peligrong dulot ng pagkain ng pagpag. Pero katuwiran ng mga namamagpag, walang marumi sa kumakalam na tiyan. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala. Ma'am Jess, tama at napatunayan natin yan sa ating pagpunta, partikular sa Tondo sa Maynila, na marami pa rin talagang parokyano ang pagpag. Katunayan, parang lumevel up pa nga dahil kung dati 10 hanggang 15 pesos ang bentahan kada bucket. Ngayon, nasa 20 hanggang 30 pesos na ang bentahan nito. Matagal na raw nangunguha at nagbebenta ng pagpag o tirang manok si Dodong. Kadalasan daw sa nakukuhang pagpag na rin siya kumukuha ng kinakain ng kanilang pamilya. Nasa 100 daw karaniwan ang kanyang kita kada araw. Kapag sinwerte, abot hanggang 160 to 180 pesos. Sipag at syaga lang ang kanyang puhunan sa pamamagpag. Pero dahil daw sa hirap ng buhay, nagtaas na rin sila ng presyo sa bentahan. Ang dating 10 hanggang 15 pesos kada bucket, nadagdagan na. Yung tinatawag nilang laman na konti lang ang bawas sa isang Magkano yun? Magkano ang bentahan mo? 30 po. 30. Pag buto-buto? 20 lang po. Bakit mo kaya tumaas? Siguro dahil po sa mga gaya na sinasabi nila ng mahal ang mga bilihin. Para sa mga taga-Arten, dito sa Tondo sa Maynila, may pera sa basura. Kaya naman dito nila kinukuha ang kanilang kabuhayan. Meron daw kasi talaga silang parokyano, lalo na yung mga bumibili ng pagpa. Sa kada makukuhang mga pagpag ni Dodong, tiyak na ang kanyang kita. May dinideliveran po kami sa may tambakan. Parang ginagawa nilang, parang tinatawag nilang restaurant. Ayun. Nagde-deliver kami araw-araw doon. Sa aking pagtatanong sa kahabaan ng Arten sa Tondo, tila normal na sa kanila ang kumain ng pagpag, kahit mga bata. Anong gusto mong luto ng pagpag? Prito po. Prito, adobo. Kahit kanin sa marumi yun, naman sa dyan pa rin yun. Ang Department of Health matagal nang sinabi ang peligro sa pagkain ng mga pagpag. Ang Department of Social Welfare and Development naman, aminadong may kakulangan pa sa kanilang programa para tulungan ang mga totoong mahihirap sa bansa. Hirap din daw silang maitala ang mga mahihirap na kailangang ipabilang sa mga programa ng gobyerno. Sa mga informal settler families, ayaw nila magpa-survey kasi akala nila baka gibain sila, i-relocate. So, unfortunately, kapag hindi ka nasama doon sa listahanan, hindi ka magiging initial beneficiary. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, aminadong isa ito sa kanilang problema. Hindi na rin sila nagugulat sa matagal na raw nakalakaran na pagkuha ng pagpag ng mga tao. Nung bata pa ako, ginagawa na namin yan. In fact, dati, actually batcho yan tawag dyan. It's either kumain ka noon, magkaroon ka ng hepa, at least, sansa mo, sana magamot ka. Or wala na. Mamatay ka na lang ng dilat ang mata. Sa sobrang dami ng tao na mahihirap, sa katayuan ng pamahalang lungsod for this matter, hindi sasapat yung kinikita ng syudad to address such problem. Ma'am Jess, ayon pa kay Vice Mayor Isko Moreno, ay hindi nila o wala silang ordinansa o hindi nila pinagbabawal itong pagpag dahil alam nila na survival ito ng mga tao. Sa ngayon, aminado siyang wala talagang short-term na solusyon o maaari talagang masawata na ito dahil talagang laganap daw ang kahirapan sa Maynila. Pero ngayon, ang kanilang ginagawa, yung long-term plan nila ay mag-imbita ng mga investor sa Maynila nang sa gayon ay magkaroon daw ng trabaho at sa pag-asang kahit papano mabawasan daw ang mga tao na kumakain at nagbebenta ng pagpag. Ma'am Jess. Curious lang ako, Lala, kasi hindi ko nakita dun sa storya mo. Ano-ano na ba ang luto ng pagpag ngayon o ng batchoy na tinatawag? Yung mga natanong natin, karaniwan daw ay adobo tsaka perito. Pero bago daw yun, kailangan na muna lang hugasan ng mabuti tapos papakuluan. At eto na, kumbaga hindi na malalasahan masyado kung adobo na, lasang adobo na talaga yung pagpag na nakuha nila. Pero may iba tayong bata na nakuha, nakausap, sabi nila mas gusto daw nila perito ang pagpag na kinakain nila. At magkano daw ang bentahan? Dung sa atin nakausap si Dodong, sa isang bucket,
ay 20 pesos. Yung buto-buto. Pero minsan daw nasuswertehan, may mga laman pa, maraming tira. Yun, 30 pesos daw po ang bentahan nun. Pero yung bata na nakausap natin na bumibili ng pagpag, siguro ito yung luto na nga 10 piso nakakabili na sila at nabubusog na. Kumbaga, nakakaraos sila sa kanilang agahan o tanghalian sa pamamagitan ng pagkain nito sa halagang 10 piso, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Lala Roque.